Ang South China Sea, isang rehiyong matagal ng puno ng tensyon at mga pagtatalo, ay muling naging sentro ng atensyon matapos ang isang serye ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Sa pinakahuling insidente, na naganap noong ika-31 ng Agosto, ay nagresulta sa banggaan ng dalawang barko malapit sa Sabina Shoal. Ang pangyayaring ito ay nagpaalab ng mga tanong ukol sa tunay na layunin ng China sa rehiyon at sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo. Ayon sa ulat ng Chinese Coast Guard, sinadya umano ng barko ng Pilipinas, ang PCG No. 9701, na banggain ang kanilang barko, ang CCG No. 5205 habang ito'y nagsasagawa ng karaniwang pagpapatrolya sa karagatang sakop ng Sabina Shoal. Ayon kay Leo De John, tagapagsalita ng CCG, ang insidente ay isang malinaw na pagpapakita ng unprofessional and dangerous behavior ng PCG, at ang buong responsibilidad ay dapat umanong ipasa sa Pilipinas. Itinanggi naman ng PCG ang mga paratang na ito, at sa halip ay inakusahan ng CCG ng deliberate ramming sa kanilang barko, ang BRP Teresa Magbanua, ng 3 beses. Ayon kay PCG spokesperson J. Terrila, ang kanilang barko ay walang ginawang provocation ngunit sinadyang binangga ng CCG. Ang Sabina Shoal, na kilala rin sa China bilang Xian Bin Reef, ay isang maliit na bahagi ng malawak na South China Sea, na inaangkin halos buo ng China sa kabila ng distansya nito mula sa kanilang mainland. Ang shoal na ito ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o ang tinatawag na EEZ ng Pilipinas, isang katotohanang kinikilala ng international community ngunit pilit na itinatanggi ng China. Ang patuloy na presensya ng mga barko ng China sa lugar na ito ay nagbibigay daan sa mga akusasyon ng pananakop at pagpapalawak ng teritoryo, isang hakbang na lalong nagpapalalim sa tensyon sa rehiyon. Ang insidente sa Sabina Shoal ay hindi lamang isang isolated case. Sa mga nakaraang linggo, ilang beses nang nagkaroon ng banggaan at harangan sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Ang mga ganitong aksyon ay nagdudulot ng pangamba hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa at sa kanilang mga kaalyado. Isa sa mga ito ay ang Estados Unidos, na mabilis na naglabas ng pahayag na kinokondena ang aksyon ng China. Ayon kay US State Department spokesperson Matthew Miller, ang China ay patuloy na gumagawa ng mga agresibong hakbang upang pigilan ang mga legal na operasyon ng Pilipinas sa loob ng kanilang EEZ. Dagdag pa ni Miller, hinihikayat ng Estados Unidos ang China na sumunod sa mga umiiral na international laws at umiwas sa mga hakbang na maaaring magdulot ng mas malalang sitwasyon. Hindi rin nagpahuli ang Taiwan sa pagpapahayag ng kanilang posisyon. Ang Taiwan, na bagaman may sariling gobyerno, ay patuloy na kinikilala ng China bilang isang probinsya. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, kinokondena nila ang mga aksyon ng China laban sa Pilipinas, at sinabing ang mga ito ay nagpapakita ng flagrant violation of international law. Ayon pa sa kanila, ang patuloy na pagtanggi ng China na sundin ang rules-based order ay nagdudulot ng hindi kinakailangang eskalasyon ng tensyon sa rehiyon. Ang mga ganitong pahayag ay sinuportahan din ng iba pang mga bansa tulad ng United Kingdom, Japan, at Australia. Ayon sa British Ambassador na si Lord Beaufils, lubhang nakakabahala ang mga ulat ukol sa mga dangerous actions ng barko ng China malapit sa Sabina Shoal. Nanawagan siya para sa respeto sa international law, kabilang na ang UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at sa 2016 Arbitral Award na nagdedesisyon sa legalidad ng mga pag-aangkin sa South China Sea. Gayon din, ipinahayag ni Japan Ambassador Endo Kazuya ang kanilang suporta sa Pilipinas sa pagpapanatili ng rule of law sa karagatan, habang si Australia Ambassador HKU naman ay nanawagan sa lahat ng mga bansa na sumunod sa international law at ang 2016 arbitral ruling. Ang mga insidenteng ito ay nagdadala ng mga mahahalagang tanong hindi lamang para sa Pilipinas kundi para sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa harap ng patuloy na paglaki ng impluwensya ng China at ang kanilang mapanghamong mga hakbang sa South China Sea, paano nga ba mapapanatili ng Pilipinas ang kanyang soberanya? Ang mga alyansa at suporta mula sa ibang bansa, tulad ng Estados Unidos,
ay mahalaga, ngunit sapat na nga ba ito upang mapigilan ang mga agresibong hakbang ng China? Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nananatiling mahalaga ang diwa ng pagkakaisa at pagkakapit-bisig ng mga bansa sa rehiyon. Hindi lamang ito isang labanan para sa teritoryo, kundi isang laban para sa prinsipyo ng kalayaan, soberanya, at respeto sa mga umiiral na batas. Sa patuloy na pag-init ng mga usapin sa South China Sea, ang tanong ngayon ay, ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas? At sa huli, hanggang saan natin kayang ipaglaban ang ating karapatan sa gitna ng tumitinding tensyon? Habang patuloy nating minamasdan ang mga pangyayari, isang mahalagang tanong ang dapat nating pag-isipan: ano nga ba ang halaga ng kapayapaan at paano natin ito mapapanatili sa isang rehiyon na patuloy na binabalot ng sigalot? Samantala, noong nakaraang linggo, naglunsad ang Ukraine ng isa sa pinakamalalaking drone attacks laban sa Russia. Sa kabila ng distansya at hirap ng pagtagos sa depensa ng kalaban, tumama ang mga drone sa mga sensitibong target tulad ng isang refinery at power station, na matatagpuan malalim sa loob ng teritoryo ng Russia. Nagpapakita ng makapal na usok na bumabalot sa Moscow at kalapit na Tver region, mga senyales ng isang bagong taktika ng digmaan na naglalayong patamaan ang mismong puso ng Russia. Ayon sa Russian Defense Ministry, kinilala nila ang laki ng atake, ngunit pilit itong ibinababa sa pamamagitan ng ulat na 158 na Ukrainian drones umano ang na-destroy o na-intercept ng kanilang air defense system sa 15 rehiyon, kasama na ang kabisera. Gayunpaman, hindi nito maitatago ang katotohanan na ang mga atakeng ito ay isang malakas na pagpapakita ng kakayahan ng Ukraine na makapagpatuloy ng kanilang laban, kahit na sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Sa Moscow, kinumpirma ni Mayor Sergei Sobyanin na 2 drone ang napabagsak malapit sa Moscow Oil Refinery. Walang naiulat na casualty, ngunit ang pangalawang drone ay nagdulot ng pinsala sa isang technical building, na nagresulta sa sunog. Bagamat na konti na ang apoy at hindi naapektuhan ang operasyon ng planta, ang insidenteng ito ay nagdulot ng takot at pagkabahala sa mga Russian. Sa Tver region naman, sinabi ni Governor Igor Rodenya na ang sunog na dulot ng drone attack sa Konakovo District ay na-extinguish na at ang mga serbisyo ng gas at kuryente ay bumalik na sa normal. Ang mga drone strikes ng Ukraine ay hindi lamang basta tactical na hakbang, ito ay tugon sa matagal ng pananalakay ng Russia sa kanilang teritoryo. Sa nakaraang linggo pa lamang, ayon sa Ukrainian Defense Ministry, higit sa 160 missiles, 780 guided aerial bombs at 400 strike UAVs ng Russia ang tumama sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Ang mga ito ay nagdulot ng matinding pinsala, hindi lamang sa infrastruktura, kundi pati na rin sa mga sibilyan. Sa likod ng mga drone strikes ng Ukraine ay isang mas malalim na estratehiya. Noong nakaraang buwan, inilunsad ng Kiev ang isang cross-border incursion sa Kursk region ng Russia, isang hakbang na naglalayong destabilize ang rehiyon. Sinabi mismo ni Russian President Vladimir Putin na dumadaan ang mga tao sa mahihirap na pagsubok, lalo na sa Kursk region, dahil sa patuloy na pagsisikap ng Ukraine na guluhin ang sitwasyon sa hangganan. Sa kabila ng mga pagkilos na ito, hindi nagpatinag ang Russia sa kanilang mga operasyon sa Eastern Donbas region, na nananatiling pangunahing larangan ng digmaan. Samantala, inamin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang kanilang operasyon sa Kursk ay sumusunod sa plano, ngunit may mga hamon na kinakaharap sa mga silanganing lungsod ng Pokrovsk at Torres. Ayon kay Zelensky, ang kanilang mga drone assault sa loob ng Russia ay makatarungan, bilang tugon sa patuloy na pag-atake ng Moscow sa kanilang bansa. Noong Lunes, 3 tao ang nasugatan sa mga pag-atake sa Kiev, pati na rin sa silanganing rehiyon ng Kharkiv at Sumy, ayon sa mga opisyal ng Ukraine. Noong Lunes din, 41 katao ang nasugatan sa isang Russian attack sa civilian infrastructure sa Kharkiv, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Ukraine. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia ay nagbubunga ng isang mas malawak na diskusyon tungkol sa paggamit ng long-range weapons. Para kay Zelensky,
Ang pagtugon ng Ukraine sa Russian terror ay nangangailangan ng lahat ng posibleng paraan, kabilang na ang paggamit ng mga sandatang may kakayahang tumama sa loob ng Russia. Ayon sa kanya, ang mga kaalyado ng Ukraine ay dapat nang alisin ang mga limitasyon sa paggamit ng long-range weapons na makakatulong sa kanilang bansa na ipagtanggol ang sarili. Isa sa mga sandatang ito ay ang Army Tactical Missile Systems o ang ATACMS na kayang tumama sa mga target na hanggang 300 kilometro ang layo. Ayon sa mga eksperto, ang mga target na maaaring matamaan ng ATACMS ay kinabibilangan ng mga large military bases, communication stations, logistics centers, repair facilities, fuel depots, ammunition warehouses, at permanent headquarters, mga asset na hindi madaling ilipat ng Moscow. Ngunit kahit na may potensyal ang ATACMS, marami pa rin ang nag-aalangan na gamitin ito sa loob ng teritoryo ng Russia. Ayon sa isang US official, karamihan sa mga high-value targets ng Ukraine sa Russia ay wala sa sakop ng ATACMS, ngunit hindi ito tinanggap ng Ukraine, na patuloy na hinihikayat ang Estados Unidos na alisin ang mga restriction sa paggamit ng mga long-range weapons. Ayon kay Ukrainian Defense Minister Rostem Umerev, ang kanilang mga drone strikes ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya upang pigilan ang Russia sa kanilang mga operasyon. Bukod sa paghingi ng mga long-range weapons mula sa mga kaalyado, ang Ukraine ay patuloy na nagde-develop ng kanilang sariling indigenous weapons. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ni Zelensky ang kanilang bagong jet-powered drone na may kakayahang tumama ng malalim sa loob ng Russia. Ayon sa kanya, ang bagong missile drone na ito ay ginamit na sa labanan at mas mabilis at mas malakas kumpara sa mga kasalukuyang drone ng Ukraine. Bagaman hindi nagbigay ng karagdagang detalye si Zelensky, ipinahayag niya na ang bagong sandatang ito ay may long-range capabilities, na maaaring lumampas sa 1,500 km range ng kasalukuyang drone fleet ng Ukraine. Habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang bawat hakbang, bawat atake, at bawat desisyon ay nagtatakda ng hinaharap ng dalawang bansa at ng buong Europa. Sa kabila ng mga limitasyon at panganib, ang Ukraine ay patuloy na naghahanap ng paraan upang ipagtanggol ang kanilang soberanya at kalayaan. Ang kanilang mga drone strikes ay hindi lamang simpleng taktikal na hakbang, ito ay bahagi ng isang mas malalim na pakikipaglaban para sa kanilang kinabukasan. Sa harap ng matinding hamon at panganib, sa tingin mo ba ay makatarungan ang paggamit ng anumang paraan ng Ukraine upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa Russia, kabilang na ang pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia? Paano natin mababalans ang pangangailangan ng isang bansa na ipagtanggol ang sarili at ang potensyal na eskalasyon ng digmaan? Ano ang iyong pananaw sa sigalot na nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China? At ano nga ba ang epekto sa Pilipinas ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia? Comment down below ang iyong opinyon sa mga isyong ito. Kung umabot ka sa parteng ito, hit mo naman ang like button at mag-subscribe sa aking channel para updated ka sa mga susunod na istorya. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli.